Wasak ang kanang bahagi ng muka, bali ang kamay, tuhod at likod dahil purong bato ang binagsak ng katawan ni Catalina Cabral. Si Cabral ay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary na sangkot sa flood control project anomalies. Sa pahayag ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya, kinumpirma niya na si Cabral ang labi na nakuha mula sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet noong Biyernes, December 19, 2025. Base ito sa fingerprints, DNA test at autopsy sa katawan ni Cabral. Sinasabing may 20 metro ang lalim ng bangin kung saan natagpuan ang labi ni Cabral. Unang tinutulan ng pamilya ni Cabral na sumailalim sa autopsy at DNA test ang nasawi, pero napapayag din sila ng mapaliwanagan. Pumayag na rin ang naurilang pamilya ni Cabral na isuko ang cellphone nito sa mga investigador pagkatapos ng cremation sa mga labi ng namayapa. Naniniwala si Rimulya na matatapos na ang mga conspiracy theory tungkol sa mahiwagang pagkamatay ni Cabral dahil sa isinagawang DNA test at autopsy, pati na ang pagkilala ng pamilya ng nasawi sa bangkay nito. Nakadagdag sa maraming pagdududa tungkol sa malateleserye na kwento ng pagpanaw ni Cabral ang selfie photo ng kanyang driver na si Cardo Hernandez. Ilang oras bago mamatay si Cabral, makikita kasi sa selfie photo ni Hernandez na nakaupo si Cabral sa concrete barrier sa Cannon Road. Mabilis na nagkaroon ng positibong resulta dahil sa paglitaw sa social media ng dashcam footage mula sa sasakyan ng isang motorista. Pasado alas 10 ng umagang oras na nakalagay sa dashcam footage na nakahagip kay Cabral habang nakaupo ito sa concrete barrier sa Cannon Road. Tumugma ang oras sa kwento ni Rimulya na noong Huwebes ng umaga pinaalis si Cabral ng pulis sa naturang lugar dahil bawal, pero bumalik siya sa lugar bandang hapon. Ayon naman ito sa kwento ng kanyang driver na si Hernandez na nagdala sa kanya rito. Sinabi pa ni Hernandez na nagpaiwan umano itong si Cabral sa lugar at nagbilin na balikan niya makalipas ang isang oras, pero hindi na muling nasilayan ni Hernandez ang amo. Kaya raw humingi na ng suklolo si Hernandez sa pulisya para magpatulong na maghanap kay Cabral. Hindi raw akalain ni Hernandez na hahantong sa pagpanaw ni Cabral ang anyay bakasyon lang sana ni Cabral sa Baguio. Hindi umano nakitaan ni Hernandez ng anumang kakaibang kilo si Cabral noong araw na iyon. Naglabas naman ng panawagan ang National Bureau of Investigation ng NBI para sa mga motorista na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon sa pagkahulog ni Cabral sa bangin. Ano ba sa tingin ninyo? Totoo nga ba na aksidente ang pagkahulog ni Cabral sa bangin o talagang sinadya na ito sa kabila ng mga anomalya sa flood control projects? Usap-usapan rin na posible umano na may kamit up itong si Cabral sa katinulak sa bangin. Kaya ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Yusek Cabral. I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel.